Hi everyone, this is your host. My name is Waray. Ang oras ko ngayon dito ay 15 minutes na mag 6 o'clock in the evening. Wala dito yung aking alagang matanda. Sinundo ng kanyang dalawang anak dahil pupunta sila ng doktor. May iniinda kasing sakit sa hita, hindi siya makalakad. At habang ako'y nag-aantay, naka-duty, mag-record muna tayo. Malamig na rin dito guys, kaya lagi na tayong balot. Ang pag-uusapan pa rin natin itong ombudsman confirmation tungkol sa sa warrant of arrest ni laban kay Senator Bato de la Rosa. So talagang meron. Nag-confirm talaga siya na meron talagang warrant of arrest si Senator de la Rosa ayon kay ombudsman. Kaya lang guys, mukhang mauulit muli yung nangyari kay PRRD na hindi hard copy ang warrant of arrest, kundi nasa cellphone. So pakinggan natin si Ombudsman Remulla. Welcome back to the big story. Ombudsman Boying Remulla reiterates that he has a copy of what appears to be an ICC arrest warrant against Senator Bato de la Rosa, but clarifies that it is not official. Remulla confirms this during a press conference on Tuesday, saying that the document is stored on his cell phone. He notes, however, that it must pass through proper channels before it can be implemented officially. The Justice Department is looking at two options for De La Rosa: surrender or extradition. Pero wala meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya basta alam ko meron. Pero hindi yan official copy. Dadaan niya sa proper channels para ma-implement yan. So mauulit yung nangyari kay PRRD. Hindi rin talaga nakita sa ICC website yung warrant of arrest kay PRD o may notice man lang na ilalabas yung warrant laban kay PRD. Hindi. Nagkagulatan na lang ang lahat nang hinuli na siya o sapilitang ipinasakay dun sa private plane na hinire ng ating gobyerno. Eto, kay Senator Bato, same ang mangyayari. Maaaring humahanap lang ito ng timing ang gobyerno natin, ang ombudsman, ang DOJ, at syempre yung mga nag-group effort, hahanap lang ito ng right timing kung saan pwedeng damputin si Bato de la Rosa na hindi maaabala yung mga tao, yung mga supporters niya, na yung makukorner siya tulad ng ginawa nila kay PRD, yung sapilitang isasakay. At maaaring mangyari muli dahil kahit meron ng ipinalabas ang ating kataas-taasang hukuman na hindi na pwedeng magsuko ng isang mamamayang Pilipino sa ibang bansa na hindi dumaraan sa kanya, pwede naman ito i-bend, di ba? Kaya naman nila mag-bend the law kasi gawain nila at ginawa na nila dati kay PRD at gagawin nila muli kasi ayon na rin sa mga kumakalat na mga content ng mga content creator, kaya nga nila i-bend yung nangyari sa anak ni Boyong Remulla na nahulihan di umano. Not di umano kasi talagang nag-mugshot siya, 'di ba? Na i-bend nga nila yung law na mapawalang sala yung anak ni Remulla. How much more dito sa kalaban nila hindi gawin, 'di ba? So yun, isa rin sa mga tactic ito na hindi nila pwedeng i-publicize yung warrant of arrest para hindi makapaghanda si Bato de la Rosa. At itong pahapyaw niyang sinasabi o pa-controversial niyang sinasabi na he has the warrant of arrest but not official kasi hindi siya printed, hindi siya hard copy, nasa phone niya. At magiging official lang to syempre kung ewan ko kung kailangan pa to ng mga pirma nung sino man, nakipag-coordinate na sila sa kapulisan, si IDJ o lahat-lahat, yung mga nag-group effort at i-print out nila ito. So yun ang magiging official. Pero mukhang hindi naman ganun ang intention nila na i-serve ang warrant of arrest kay Bato de la Rosa officially with the hard copy. Baka maulit nga talaga itong nangyari kay PRRD na pag-aresto nila at sapilitang pagsakay na hindi nila ipinadaan sa mga justices natin sa Pilipinas. Kasi again, wala namang magagawa ang justice natin kapag isuko na talaga nila yung isang netizen o isang citizen. Kasi bakit? Hanggat walang nagrereklamo sa kataas-taasang hukuman natin, hindi rin mag-iingay ang mga justices natin.
nag-aantay din lang naman sila kung merong magreklamo na o mag-file ng habeas corpus, 'di ba? Pero hangga't walang nagfa-file, hindi kikilos ang ating mga hukuman. So yun po yung trabaho nila, hindi po na ipain o isubo sa atin yung batas, kundi kailangan meron talagang maghain ng reklamo. Paano kung naisakay na nila? Paano kung meron na palang mga naka-prepare o nakahanda ng mga eroplano? Paano kung ma-corner o umanmanan nila si Bato at sa airport mismo nila sunduin, dire-diretso na yon doon kung saan nakapark yung kanilang eroplano na gagamitin. So yun po, kaya kanina nakikinig ako ng balita, wala na si Senator Bato sa Senado, 'di ba? Nag-press con si Minority Leader Senator Alan Cayetano, wala doon si Bato sa na-mention niya, wala si Senator Bato. Kulang daw sila ng dalawa, ewan ko kung sino yung isa. Pero yun po ang mangyayari. Paulit-ulit nating sasabihin na mauulit muli ang nangyari kay PRRD dahil itong gobyerno, wala naman tong concern, parang wala naman silang pakialam sa karapatan ng kanilang kalaban. Basta kalaban nila, wala nang karakarapatang kikilalanin, dire-diretso lang isuko o surrender. Ang ICC naman, coordinated nila yan. Sino ba naman ang tatanggi kung na-organize na lahat-lahat, ang bayad, lahat-lahat? Kikita pa ang ICC, sisikat pa dahil Pilipinas ang kanilang mga ita-trial, 'di ba? Alam naman natin na si PRD ay kilala sa buong mundo, kaya lumilitaw o nagsa-shine yung pangalan ngayon ng ICC because PRD is a great leader, kilalang-kilala not only in Asia but all over. So yun po ang kaya tama yon na pinayuhan na ni BP Sara si Senator De La Rosa. Ayon na rin sa kanya, April pa lang nakita niya na talagang nasa list ng mga hahainan ng warrant si Bato. Kaya tama yan na mag-prepare siya, kumuha siya ng lawyer na makakatulong sa kanya. Not only sa local, kundi sa international. Kasi mga mape-prevent pa yung mga dapat ma-prevent kung nakapaghanda si Bato de la Rosa at hindi mangyari yung nangyari sa kay PRRD dahil huli na. Nasa huli na lagi ang pagsisisi kung hindi ka maghanda dito sa gobyerno na ito na para mapagtakpan yung mga main issue, long flood control at iba pa, i-divert nila dito sa pag-atake ng mga kalaban nila sa politika para yung issue sa flood control medyo suwabe lang yung pag-manage para hindi gaano siyang hot topic sa sa mga Pilipino. So yan po, maraming salamat sa inyong lahat. Maiksi lang ngayon dahil paparating na yung aking alagang matanda, pamimeryahindahin ko na. At mahirap din ako magsalita ngayon. Nahirapan ako kasi yung effect ng anesthesia nandito pa kasi galing ako sa dentista kanina. Nagpa-finalize kami ng pag-ayos ng mga ipin na nasira na i-reconstruct pa nila bago mag-bracket at ang tagal pa talaga ilagay ang bracket kasi marami pang mga pagsusukat na gagawin. Ang mga dentista dito every 15 days na report. Kaya matagal din kahit private na yan every 15 days available ang yung mga yung may specialization sa pag-kill ng mga kung meron man dapat kasi meron tinatawag sila dito na matar nervyos, yung matar is to kill, 'di ba? Matar. Papatayin nila yung mga nerves na nakakaapekto doon sa nire-reconstruct nilang ipin. Ganun katagal. Pero man tagal ako nag-start. September yata ako nag-start nito. No, hindi. Bago pa. Summer pa ako. July yata ako nag-start nito. July, August, September, October, November na ngayon 5 months na. Hindi pa kami tapos sa pag-aayos ng pag-reconstruct ng mga nasirang ipin saka mag-uumpisa yung paglagay ng aparatos. Napakatagal talaga. Abutin pa ng next year. So anyway, maraming salamat sa inyong lahat. See you again on our next video later. Baka makapagpasunod pa tayo ng video. Bye!